Mamangha sa kakaibang storya ng Ibong Adarna. Noong unang panahon ay may pinaniniwalaang engkantadong ibon. Ang ibong ito ay nagpapagaling ng kahit anong sakit. Sa kanyang awit na kay ganda, yung sakit ay mawawala. Ito ay ang ibong nakatira sa bundok ng Tabor, sa puno ng Piedras Platas. Ito ay walang iba kundi ang Ibong Adarna. Sa panahong din iyon, may isang malayong kahariang puno ng pagmamahalan at pag-uunawaan, ang Berbania. Pinamumunuan ito ni Haring Fernando, kasama ang kanyang butihing reyna na si Doña Valeriana. Tatlo ang kanilang magigiting na anak. Sila ay pulos lalaki. Si Don Pedro na panganay, si Don Diego ang pangalawa, at si Don Juan na bunso. Dumating ang araw na ipinapili ng butihing hari ang mga anak, ang magkorona o magpari. Kayong tatlo ay kumalaga. Mamili kayo sa dalawa. Magpari o magkorona. Huwag ng kaharian. Bayan nila'y paglingkuran. Sa isang di inaasahang gabi, ay nanaginip ng masama ang hari. Ang pagkamatay ng bunso nitong anak ang labis na kanyang dinamdam. Sa labis na pagdaramdam, ay nagkasakit ang hari. Sa labis na pag-aalala, ay pinatawag ng reyna ang ermitanyong manggagamot. Mahal kong asawa, anong nangyari sa'yo? Napano ka at ba't ka nagkaganito? Nanaginip lang ako ng masama. Mawawala rin ito. Nako, may karamdaman ka na talaga. Ipapatawag ko na ang matandang ermitan niyo. Kamahalan, ang lunang inyong karamdaman ay ang awit ng ibong nasa Tabor. Ang Ibong Adarna, hayo na po ipatawag ang iyong mga anak at upang malunasan ang iyong sakit. Ipatawag na natin ang ating anak. Tawagin mo na. Ipinatawag ng hari ang kanyang panganay na anak at unang inatasan sa pagsubok ng paghahanap ng Ibong Adarna. Mapapaunlakan mo ba, Don Pedro? Ang kahilingan ng iyong ama. Hanapin ang lunas ng aking karamdaman, ang Ibong Adarna. Kahit ano ay magagawa hanggang sa aking makakaya. 5 buwang naglakbay si Don Pedro sa paghahanap ng Ibong Adarna. Sa paglalakbay ay natagpuan niya ang isang malayengkantong puno. Ang mga dahon nito ay kumikinang at nagmistulang ginto ang mga sanga nito. Ito na siguro ang punong tinatahanan ng Ibong Adarna. Nang hindi na makayanan, ang pagod ay nakatulog din ang prinsipe sa ilalim ng puno. Sa mahimbing na pagtulog ay dumating ang Ibong Adarna. 7 beses itong kumanta at nagpalit ng balahibo. Sa pagtatapos nito ay dumumi ito at napatakan si Don Pedro. Naging bato ang natutulog na prinsipe. Sa hindi pagbabalik ng prinsipe, sinundan siya ng nakababatang kapatid. Naglakbay naman ito ng 3 buwan. Natagpuan din niya ang punong naratnan ng nakakatandang kapatid. Ngunit sa kasamaang palad ay natulid rin siya sa nangyari sa kapatid. Naging bato ang Don. 3 taong hindi nagbalik ang dalawang prinsipe. Mas lalong lumala ang kalagayan ni Haring Fernando, ang butihing hari. Naglakbay si Don Juan, baon ang 5 tinapay. Sa kanyang paglalakbay ay hindi nakalimutang magdasal sa Birheng may kapal. Sa paglalakbay ay nakakilala siya ng matandang kitongin sa gitna ng kagubatan. Bigyan at ako Nilimusan niya ito ng huling baong tinapay. merong natira
Maraming salamat. Ako'y pinagbigyan at ikaw ay aking paglilingkuran. Hanap ko'y lunas sa aking ama. Awit ng ibong Adarna. Baon ang puna ng ermitanyo, ay pinuntahan ni Don Juan ang puno ng Piedras Blatas. Nakita na niyang dumapo ang sadyang ibon. Sa 7 beses na pag-awit ng ibon, ay katumbas din ito ang mga beses na sinaktan ni Don Juan ang sarili. Sa kanyang timping pagpapasakit sa sarili, ay nadakip din niya sa wakas ang ibon. Nagbalik siya sa ermitanyo, dala-dala ang ibong Adarna. Papauwi na sila ng maisipan ng magkapatid, Don Pedro at Don Diego, na pagtulungan na bubugin si Don Juan. Hindi makagulapay ang bunsong kapatid. Ang motibo, gusto nilang maging bida sa hari. Masayang umuwi ang dalawang magkapatid. Sa kanilang pagbabalik ay nagdiwang ang buong kaharian. Ngunit napuno ng pag-aalala ang mag-asawang Hari at Reyna sa hindi pagkakakita kay Don Juan. Ni isang beses ay hindi kumanta ang mahiwagang ibong Adarna. Samantalang sa palasyo, pangyayari ay ganito. Si Don Juan lunong-lunoy, gagapang-gapang sa damo. Ang prinsipeng si Don Juan ay inalagaan ng ermitanyong butihin. Siya ay inalaga at pinagaling. Pumalik na ang dating sigla ng kaharian ng Birmania. Laking giliw ang naibigay ng Adarna sa hari. Halos di mamaliw ito sa tabi ng Adarna. Kahit sa pagtulog ay pinababantayan niya ang hawla nito sa 3 mga anak. Isang araw, habang si Don Pedro ay nagbabantay, ay muli na naman siyang nakiisip ng kasakiman. Muling nagplano ng masama kay Don Juan. Kinausap nito ang kapatid na si Don Diego. Ang dalawa ay nagkasundo, nagagapay na sa upo sa kwentuhat mga biro. Tumugtog ang 10. Ginising nila si Don Juan at siya ang pinagbantay. Ilang araw na kulang sa tulog si Don Juan. Nang minsay makaidlip ay sinimulan na ng 2 sakim na kapatid ang plano. Ano yung paparating? Andito na, higante! Don Juan, magtago ka! Aarapin ko yung higanti. Ikaw ang magtago. Di na pala kailangang mamundok o mamarang ka. Dito man sa aking bahay ay lumapit na ang siga. Higante, tahimik. Hindi mo ako matitiris. Ay! Oo, mahal ko. Halika na yun. Hindi pa ako makakaalis. Bumay babaw ka na. At susunduin ko siya.
Ito na ang aking pangalawang pagsubok sa iyo. Hanapin mo ang mga At isang-isa ang binakawalan ni Don Aring Salermo ang mga Aita. Ginang, basag din na. Sige, batayon. Ito na ang aking pangalawang pagsubok sa iyo. Hanapin mo ang aking mga aita at isilid mo sa boteng ito. At dinakip ni Donovan ang 12 Aita. Deng, 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 deng. Hindi ito maaari. Nang dahil sa iyo, naputol ang daliri ko. Tawad, Mariang Mahal. Aray! 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 Magtang. Ay, sorry. Balik. Go. Andito ka na pala, anak. Halika na, sumayaw tayo kasama ng